Sa lungsod naman ng Valenzuela, mahigit 8 oras inabot bago tuluyang napula ang sunog sa isang pabrika naman ng plastic. Nakatutok si Micaela Papa. Naglalagablab na apoy ang bumungad sa amin sa Herboso Street, Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Sumiklab ang sunog sa isang factory ng plastic alas 2:05 ng madaling araw. Bukod sa nagngangalit na apoy, makapal at maitim na usok rin ang bumalot sa kalangitan. Ang mga residenteng lalaki sinubukan pang tumulong sa mga pamatay sunog. Pero tila mga langgam lang sa higante ang kanilang balde-baldeng tubig kung ilalaban sa nagngangalit na apoy. Sa tansya ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa 10,000 square meters ang lawak ng sunog na ito na kumalat na sa 5 gusali ng factory ng plastic. Kaya naman ang plano ng BFP, boundaryhan o palibutan ang compound na ito upang hindi pa kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Gumamit na rin ang BFP ng espesyal na chemical fire extinguisher upang makontrol ang apoy at mapigilan ang pagkalat nito. Ang mga residenteng nakatira sa paligid ng factory, kanya-kanya ng salba ng kasangkapan. Natutulog kaming mag-asawa, parang may pumuputok-putok, nagising kami, ginising ko yung asawa ko. Tapos sabi ko, tignan mo nga yung pumuputok-putok, nakita namin yung kapitbahay na itong factory, umaapoy na. Nagtatawag na ako ng mga kapitbahay, sunog, sunog. Dahil madaling araw nang sumiklab ang apoy, walang nagtatrabaho sa pabrika kaya walang naiulat na nasaktan sa sunog. Ngunit dahil sa plastic at chemical na laman ng factory, pahirapan ang pag-apula ng apoy. Alas 10:50 at umahigit 8 oras buhat ng sumiklab ang sunog, tuluyan na itong nadeklarang fire out. Gawa ng mga stocks nila mga plastic hindi naman natin mapasok sa bulto nung naka-stocks ngayon dyan. Alam niya naman pagka-plastic, combustible yan Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog at sa halaga ng pinsala nito. Micaela Papa ng Alerto, 24. Wala mang nasaktan sa sunog na yan sa Valenzuela, banta naman sa kalusugan ng mga residente ang usok na nagmumula sa pabrikang natupok. Ang ilan sa kanila, nahilo at nahirapang huminga. Nakatutok si Dano Tingkungko. Di man sila nasunugan, kalusugan na 17 pamilyang apektado ng sunog sa pabrika ng plastic sa Dalandanan, Valenzuela City. Sa tala ng barangay, nasa 10 ang nagreklamo ng alta presyon, pagkahilo at nahirapang huminga dahil sa usok ng nasusunog na plastic. Isa na riyan si Amelia Arellano. Tiniis lang daw niya ang matapang na amoy para makapagsalba ng mga gamit. Kalaunan, nakaramdam na siya ng panghihina. Parang nakakasuka nga yung amoy kasi plastikan yun. Sobrang talaga nakakahilo. Nang tuluyang maapula ang apoy, saglit bumalik sa kanilang mga bahay ang ilang residente para sa kanilang mga gamit. Umabot man ang apoy sa bubong ng bahay ni Abelardo, nagpapasalamat pa rin siyang hindi ito tuluyang naabo. Umabot dito? Dumila na sa tulugan ko Dumila na sa... Dinilaan na yun, kaya binakbak ko na nga yung bangan ito kasi, di ba gawaan ng plastic to? Plastikan po. Kumusta yung amoy nung time? Siyempre, napakabaho. Ipinagutos ng lokal na pamahalaan na tumuloy muna sa complex sa mga residente habang banta pa rin daw sa kalusugan ng usok ng nasunog na plastic. More on sa lungs, no? Sa lungs ang maapektuhan. Doon na ang simptomas sa mga patient, yung mahirapan huminga, yun nga, talagang hinabol ang hininga. Kasi because of yung fumes na yun na toxic sa nag-up, kasi itong fumes composed of mga organic gas to na hindi natin normally ini-inhale. So, pag pumasok sa bagay yun, talagang doon na mahirapan huminga yung patient, yung naapektuhan yung victim. Banta rin ang mismong pader sa likod ng nasunog na pabrika na nasa peligro ngayong gumuho. Ang hinihintay po namin, sabi po ni doktor, 2 hours po, yung mga bumbero po nandun i-demolish po kasi yung pader kasi baka po bumaksak pa lalo pa mga residente. Pero bago pa man ang sunog, matagal na palang inirereklamo ng mga taga rito ang pader kahit pa ito ang nagsilbing firewall. Baka bumagsak nga itong pader kasi dating sunog na to Napatungan na lang yan, yun ang kinakatakot din namin dito. Baka bumagsak. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan dito sa complex sa mga apektadong residente. Ayon sa Valenzuela City Government, makakabalik lang sila sa kanilang mga bahay kapag nagiba na ang pader. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 oras. Sumikab din ang sunog sa Kalye Mulabi naman sa Barangay Basra sa lungsod ng Quezon. Naganap yan bago magtanghali kanina.
Kumaripas ng takbo palabas ng kanilang bahay ang mga residente. Bitbit nila ang mga nasagip nilang mga gamit. 8 bahay ang natupok sa sunog na nagsimula raw sa isang 2 palapag na bahay. Wala raw tao sa naturang bahay. Tinatayang aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagkasunog din po sa General Santos City. Patay ang isang ginang, kanyang 3 anak at ang kanilang kasambahay matapos silang matrap sa nasusunog na bahay. Nakatutok si Jennifer Solis ng GMA General Santos City. Pasado alas 3 ng madaling araw nang magising daw ang mga residente ng Jensenville Subdivision dito sa General Santos City sa mga sigaw at paghingi ng saklolo ng mag-iina nilang kapitbahay. Nang mga oras na yun, malaki na ang apoy sa loob ng bahay. Hindi naging madali sa mga kapitbahay na sumaklolo dahil bukod sa apoy, mataas daw ang bakod ng bahay at sarado ang gate. Sarado kayo, Toy? Sarado, dire. Wala. Karoon na nakiguba. Ito rin ang dahilan kung bakit nahirapan ang mga bumbero. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ang mag-iina sa loob ng bahay. Matapos maapula ang sunog banda alas 5 ng umaga, isa-isang inilabas ang sunog na bangkay ng nanay na si Leonor Barase at ng 3 niyang anak na sina Alvin Adrian na 16 na taong gulang, Minjil 11 taong gulang at Andrew 8 taong gulang. Kasamang nasawi ang kasambahay na si Judith Marco na 23 taong gulang at taga Sarangani. Ayon sa kaanak ng mga biktima, kakaalis lang noong 1 linggo ng padre de pamilya para magtrabaho sa Doha, Qatar. 1 week pa lang umalis yung yung si Aldrin. 1 week pa lang siya nakaalis. So wala kaming contact sa kanya except through Facebook and Messenger. As of 4 a.m. na-inform na siya through Facebook and Yahoo. Bahagyang nadamay sa sunog ang kapitbahay ng mga biktima pero wala namang nasaktan. Inaalam pa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Naantay muna natin yung resulta ng Jennifer Solis, nakatutok, 24 oras. Balik tayo sa lungsod ng Quezon, isang batang 3 taong gulang ang namatay dahil sa dengue. Inakalang papagaling na siya nang bumaba na ang kanyang lagnat. Kaya maigpit na bilin ng mga doktor, hindi po dapat ipagwalang bahala ang kamandag ng dengue kahit bumaba na ang lagnat ng pasyente. Nakatutok si Lay Alvis Exclusivo. Makulit silang dalawa ng kambal niya. Basta sa kakulitan yan, talagang tuwang-tuwa ako dyan kasi hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na wala na yung isa kong anak. Hindi matanggap ni Jeneline Alarba na wala na ang kanyang anak na si Duke, isa sa anak niyang kambal. Nang isugod si Duke sa Quezon City General Hospital kahapon, mahina na ang tibok ng puso. Hindi na raw responsive at pasa-pasa ang mga bahagi ng katawan. Nakumpirma na positibo ang 3 taong gulang na bata sa dengue. Matamlay, hindi siya mag-anang kumain. Mahina yung kain niya tapos sinusuka niya pa. Sabi ko, baka dala lang talaga yun ng katatapos na lang ng kaso, walang gana, pinipilit ko kumain. Tapos po? Tumamlay na sa sunod niya araw, kaya dinala ko na Tapos yung dinala ko siya rito, yun pa lang yun, palabas pa lang yung rashes niya sa paa. Nagsimula raw ang lagnat ni Duke noong Biyernes. Humupa ang lagnat niya noong Lunes, kaya inakalan ng kanyang mga magulang na pagaling na siya. Pero nagpatuloy daw ang kanyang pananamlay. Nilagnat lang siya. Kasi uso sa amin yung may lagnat din kaya akala ko hawa-hawa lang din. 3 araw siyang nilagnat, tapos nawala. Wala talaga siyang lahat, malamig nga siya Akala ko talaga wala na rin, dumaan lang. Ayon sa mga doktor, oras na mawala ang lagnat ng isang may dengue, hindi dapat magpakakampante. Pagdating ng Monday, wala na siyang lagnat. So, akala ng parents, okay na yon kasi usually naman sa ibang mga sakit, kapag wala ng lagnat, gumagana ng kumain yung mga pasyente, okay na siya. Unlike in dengue, kabaliktaran siya. Mas delikado yung sakit ng dengue kapag wala ng lagnat yung patient. Huwag na rin daw hintayin ang paglabas ng skin rash.
in a child with a fever of 2 to 7 days, magpa-check up na po kaagad. Lalo na pag matamlay yung bata, walang ganang kumain. Huwag na hintayin kasi iba baka hinintay pa yung mga spots. Oo, which was the case na inantay na magkaroon ng rashes. That's only the reason for consult yung rashes na nakita sa paa. And it was already too late. Problema ngayon ng mga magulang ni Duke ang iba pa niyang mga kapatid na nilalagnat din. Hindi pa raw mapacheck up dahil saka po sila sa pera. Nangako naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela kung saan sila may inuuwian. Mula Enero hanggang Hulyo, mahigit 46,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas ng halos 14% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. 294 na ang namatay. Ang pinakamalaking bulto ng dengue cases nasa National Capital Region. Sa bilang na ito, pinakamarami ang nasa Quezon City. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Magpapadala na ng Rapid Response Team ang Department of Foreign Affairs sa bansang Syria para ilikas ang libu-libong Pinoy doon. Tumitindi kasi ang gulo sa Syria dahil sa mga pag-atake para mapatalsik ang kanilang presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Lalo pang tumaas ang tensyon sa Syria kasunod ang pagkasawi ng 3 pinakamataas na opisyal ng militar doon. Napatay sa suicide bombing si Syrian General Hassan Turkmani, ang Syrian Defense Minister at ang makapangyarihang brother-in-law ni President Bashar al-Assad. 2 pang opisyal ang sugatan. Umatake ang bomber sa isang meeting sa Central Damascus na dinaluhan ng mga minister at senior security officials. Wala raw roon si Syrian President Assad. Sa ngayon, hindi pa rin nagpapakita sa publiko si Assad at wala pang inilalabas na pahayag kaugnay ng pagkalagas ng kanyang mga tauhan. Nagbubunyi naman ang mga rebeldeng grupo dahil magiging madali raw na tundukan ng rehime ni Assad. Ang pagsabog ay bahagi ng kanilang tinatawag na Liberation of Damascus. Dahil sa patuloy na kaguluhan, magpapadala na ang ating Department of Foreign Affairs ng Rapid Response Team sa Syria para tulungan mapauwi ang mga OFW na naiipit sa tensyon. Sa 9,000 Pinoy na nasa Syria, nasa mahigit 1,800 pa lang ang napapauwi rito. Maging ang mga undocumented na Pinoy, hahanapin daw. We will be redeploying immediately our rapid response team composed of officials from the DFA, from DOLE, and from DILG to assist our embassy in Damascus in our efforts to repatriate our OFWs and get them out of harm's way. Hindi pa tiyak kung kailan aalis ang Rapid Response Team. Tiniyak din ng DFA na mayroon din silang contingency plan para sa mga Pinoy na ililikas. Ang ilang bansa, nagsimula na ring ilikas ang kanilang mga citizen palabas ng Syria. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.